Yan, so magpapalit tayo ng ating brake pad dito sa ating Birchman mga kaipak yan. So magpapalit tayo. So kailangan natin ng mga tools. Itong white tool. Yan. T-wrench. Isang 8mm at saka isang 10. Hindi na natin kailangan itong 10. Itong 8mm lang tapos itong white tool para dito sa dalawang malaking screw na to. Yan. Itong dalawa. Yan. So ito ilalagay natin na brake pad mga kaipak. Tapos medyo sagad na kasi itong brake pad natin. Masyadong pudpud na kaya tumatama na yung bakal to bakal na kaya medyo karoon na ng mga gasgas dito mga kaipak. Yan. So lilihain din natin yan. So gamit tayo ng liha na 800 grit. Yan. Yung niya, yung pagkapino niya mga kaipak para lihain natin to. Yung brake na yan, brake disc na yan para mawala yung mga gasgas. So una luwagan nyo muna itong screw dito mga kaipak. Gamit kayo ng 8mm na T-wrench. Luwagan nyo lang yan para mas madali yung bago nyo tanggalin itong dalawang malaking screw na yan. Luwagan nyo na to para hindi kayo mahirapan magluwag mamaya pag nakatanggal na itong caliper. So luwagan nyo lang muna to. Ito yung nag-hold ng brake pad. Yan. Tamang luwag lang. May ikot lang ng daliri nyo. Pagtapos luwagan nyo na tong dalawang malaking screw na yan. So gamit kayo ng white tool. Kung may white tool kayo mga kaipak yan, gamit kayo para maluwagan nyo tong dalawang malaking screw na yan. Pag maluwag na yan, pwede nyo nang kamayin. Yan. So kita nyo naman yung brake pad natin mga kaipak. Pudpud na bakal na lang talaga, no? So ito yung stock niya, Nissin brand. Yan. So tanggalin lang natin tong brake pad. So kita nyo naman mga kaipak, talagang pudpud na, bakal na. Actually ginawa ko na ito ng nakaraan itong mga nakarang araw. Ginawan ko lang siya ng paraan kasi nga hindi pa dumarating itong order natin na brake pad saka brake shoe. In-order natin sa Lazada. So kahapon lang ito dumating. Check natin kung kaparehas, no? Parehas naman siya. Check natin yung laki. So parehas naman siya lang sukat, no? So again, ipapost ko na lang dito sa video yung sa video yung mga parts na compatible sa Birchman natin, no. So ito pang Honda Beat itong binili natin. Yan. Brake pad to ng Honda Beat itong in-order natin mga kaipak yan. So pares naman siya ng laki. Yan. Kita nyo naman, di ba? So eksaktong eksakto. Pares na parehas siya. Miss ko na yung nakaraan. Tapos ito mga kaipak, bago nyo ilagay yung bago nyong brake pad, ilubog nyo muna to. Yan, nalulubog yan. Para kasi siyempre makapal na yung bagong brake pad natin. Nakalabas na siyang ganon. So kailangan nyo ibalik muna. Ilulubog nyo. So gamit lang kayo ng T-wrench. Yan. Tapos i-push down nyo lang.
kita nyo, luwan, ano yan, nakalubog na yan mga kaipak. Yan. So, kita nyo, yan, nakalubog na siya. So, kailangan nyo ilubog yan mga kaipak para paglagay nyo ng bago nyong brake pad, hindi siya sayad. Kasi nga makapal na yon. So, kailangan nyo nakalubog. So, bago nating ilagay yung bagong brake pad, lihayin muna natin to. So, kailangan nating lihayin yan para matanggal yung mga gas-gas. So, ito siya. So, sukat ulit natin yung stock na brake caliper, brake pad natin. No? So, ito yung stock natin. So, same naman siya mga kaipakita nyo naman. Same naman yung size niya. Parehas naman siya mga kaipak. Diba? Yung size niya. So, ito yung stock natin. Ito yung bago. Ito yung isa. So, sukat na rin natin para sigurado. So, pang Honda Beat to yung brake pad na to gamit natin. Pang Honda Beat to mga kaipak. Yung binili natin. Diba? Sukat siya mga kaipak. So, ilagay na natin siya. So, madali lang naman to, plug and play lang to mga kaipak. Kahit kayo, kayang-kaya nyo nang gawin to. So, ganyan ang paglagay niya mga kaipak. So, kayang-kaya nyo gawin to. Kahit mag-DIY na lang din kayo mga kaipak kaysa magbayad pa kayo sa mekaniko, diba? At least nakakatipid kayo kung kaya nyo naman sa sarili nyo gawin. Lakasan lang din ang loob yan. Kasi tapos ilalagay nyo na tong pinakapin niya. So ganito siya mga kaipak pag nailagay nyo na, nailapat nyo na siya. Nakita nyo kita nyo ba? Medyo madilim kasi. Yan, sana kita nyo mga kaipak. So ganyan siya pag nailagay nyo na yung bago nyong brake pad. So tapos na tayo na. Kapit na natin yung ating bagong brake pad dito sa ating. So yun, ganun lang ang pagkabit ng brake pad kung mag-DIY kayo mga kaipak. Napakasimple lang. Plug and play lang naman yan. So kayang-kaya nyong gawin yan mga kaipak.